para sa mga engineer, para sa mga nurse, para sa mga kababayan natin kumukuha ng PRC license. O, meron kayong ipapasalamat dito kay Trilling. Pakinggan natin tong si Mga Election boss, Fernando. alam nyo ba na may isang malaking scam na Oh, dumadali scam. sa milyon-milyong mga Ako, scam teacher, pala to. nurse, at iba pang mga profesional? At ang Oh. utak sa scam na to ay walang Oh. iba kundi si dating Senador Antonio Trillanes. Oh, Ang scam meron naman palang nagawa. Kayo na naman, tinutukoy ko dito mga boss ay yung Continuing Professional Development Law of 2016. Ngayon ipapaliwanag ko kung bakit ito naging isang scam. Noong 2016, naisabatas yung Republic Act 10912 o mas kilala natin sa Continuing Professional Development Law. Ngayon sa unang tingin, okay naman yung objective ng batas na to. Gusto ng batas na to na gawing internationally competitive yung mga teacher, nurse, engineer, architect, at iba pang mga licensed professionals dito sa bansa natin. Sino ba nga ayaw na maging internationally competitive yung mga licensed professionals natin? Gusto natin lahat yun. Ngayon, para daw mangyari yun, sabi ng batas na to, kailangan daw umattend ng mga licensed professionals natin ng iba't ibang mga training gaya ng forum, seminar, at iba pang activities na mag-i-improve ng kanilang skills, talents, at iba pang mga qualifications. Ngayon mga boss, para matiyak na natutupad tong batas na to, nakasulat sa Article 3, Section 10 na mandatory sa lahat ng licensed professionals ang CPD bago sila makapag-renew ng lisensya. Ngayon, may required number of CPD units ang bawat propesyon na dapat makuha bago sila makapag-renew ng kanilang PRC license. Dito na papasok yung scam part, mga boss. Kakakuha ka lang ng CPD units mula sa mga CPD-accredited institutions na nagpo-provide ng forum, seminar, at iba pang mga activities. At hindi libre yan, mga boss. Bawat seminar, bawat forum, at bawat activity, libo-libo ang kailangan na gastusin ng mga PRC licensed professionals para lang makakuha ng kakaunting CPD units. Puta, magkano ba yung sahod ng mga teacher at nurse at iba pang mga licensed professionals? Hoy, ikaw naman Ilay, huwag mo naman ganyan ni Trillanes. Pinag-isipan niya yun, di ba? Kayo naman, oo. Nag-aral na kayo ng 10 taon. Nag-review kayo ng 2 taon, 1 taon. Pinasa nyo ang board exam nyo. Ngayon, yung inyong PRC, pag i-renew yan, kailangan nyo pang, di ba? Meron pa kayong kailangang paghihirap na pagdaanan bago nyo ma-renew ang inyong PRC license. Pambihira talaga to si Trilling, no? Kung saan, ibang klase o ibang level ng ano niya, ibang level yung out of this world, yung mga ideyang pumapasok sa utak niya. Kaya kayong mga taga-Caloocan, mag-ingat kayo dyan kay Trilling. Meron namang nagagawa yan, kaso puro kaperwisyuhan lang. Di ba? Dapat talaga mag-ano na itong si Trilling, ha? Dapat talaga dito kay Antonio Trillanes magpahinga na siya sa politika eh. Wala na, wasak ka na, Brad. Kahit saan kahit nga baka inominate nga lang na barangay tanod, di ka papasa eh. Hindi naman din yan sagot ng mga kumpanya at pinapasukan ng mga licensed professionals. Kanya-kanyang gastos yan at kanya-kanyang gawa ng paraan para lang maka-attend dyan sa mga forum na yan. At karamihan dyan sa mga forum at activities na yan ay walang kwenta. Kadalasan sa mga activities niyan, isang buong araw na forum na wala namang dagdag sa skills and talents ng mga licensed professionals. O nasaan na yung pangako ng batas na yan? Bakit hindi pa rin internationally competitive yung mga licensed professionals natin? Bakit marami nag-a-abroad? At saka kahit na gano'n ang nangyari dyan sa polisiya na yan ito si Trilling, pagka, halimbawa, mag-a-apply ka ng trabaho sa abroad, na kung saan profession mo doktor, nurse, inhinyero o kung ano pa man. Bago ka makapag-practice sa bansa nila, mag-aaral ka pa rin naman eh. Wala namang silbi ang ginawa na yan itong si Trillanes, pero at least meron siya nagawa. Na kung saan napahirapan yung ating mga licensed professional kung tawagin. No? Wala saan ka na ngayon, Trillanes? Bakit pagdating sa bagay na to, tanggal yung angas mo, tanggal yung yabang mo? Bakit tayo mong pag-usapan tong sekreto mo? Na ikaw ang gumawa ng batas na nagpapahirap sa mga PRC licensed professionals. Tapang ka lang pala pag hindi teacher, nurse, architect, engineer at ibang licensed professionals yung kaharap mo. Tatakbo ka pala na mayor ng Caloocan sa 2025. Hindi pagiging mayor ang bagay sa'yo, Trillanes. Apat sa'yo maging tanod. Mga taga-Caloocan. Ikaw naman Ilan, taas naman ng ano mo, ng standard mo. Tanod. Kahit tanod, hindi pwede yan si Trilling. Pagkaya, naging tanod siya, baka siya ipabarangay ko.
Anak ng tokwa, ang magbabantay sa inyo si Trillanes. Alam nyo ba ang nangyari sa Scarborough Shoal nung anak ng to? Di pwede yun. Bantayan nyo yung mga purok nyo, bantayan nyo yung mga ano nyo, yung mga lugar-lugar nyo sa barangay nyo pagka ginawa nyo tanod nyo sa Trililing. Iboto nyo yan si Trillanes bilang susunod na tanod dyan sa city nyo. Nang makapagbayad yung gagong yan sa kasalanan niya sa lahat ng guro, nurse at mga licensed professionals dito sa bansa natin. Antonio Trillanes for tanod ng Caloocan. Mga boss, Taas ng standard nitong si Ilay. Eto, dito tayo kay ano. Kaya Yorme Isko Moreno ho tayo. Yorme Isko, kaya Yorme ho tayo. Pakinggan ho natin tong pag-i-endorso niya sa isa sa ating mga kandidato. Matindi ho itong mga kababayan. Itong si Attorney Jimmy Bondoc. Ito, pakinggan ho natin to. Pagka nanalo si Attorney Jimmy Bondoc, pagka naging senador siya, 100%. Wala ho kayong makikitang panukala o batas na maipapasa na nasa ilalim ng pangalan niya na siya ang utak dyan na kagaya ng ginawa nitong si Trililing. Makakaasa ho tayo ng mga dekalidad na batas, dekalidad na serbisyo dito kay Atty. Jimmy. Pakinggan natin to. Bumoto niyo, hindi niyo pa nakita. Oh. Tama? Bumoto na rin naman tayo, hindi natin nakita. Buti na yung nakita natin yung isa. Labing dalawa naman, pwede ba isingit? Para sa mga para sa mga mga kababayan natin, mga kasama natin dito, magpakita tayo kay Yorme. Tuloy-tuloy tayo dito sa Lusod na Maynila, di ba? Okay, Senator Bato, Senator Bongo, Senator Lambino, Senator Atty. Vic Rodriguez. Pakita tayo kay Yorme. Pwede? Pwede. Sigurado kayo? Promise ha? At least pinaga tayo rito. Kahit na maliit ang pwesto natin, pinuntahan tayo. Senator Jimmy Bondoc! Maliwanag pa ho sa sikat ng araw in-endorso ho nitong si Yorme, itong si Attorney Jimmy Bondoc. Ngayon na nga, punta na ho tayo dito kay Ate Claire. Ito si Ate Claire Castro. Pakinggan ho natin ang kanyang mga sagot sa katanungan ng mga media diyan sa Malacanang. Dati kalaban lang ho niya yung Newsnet 25, di ba? Ngayon, ang dami na ho niyang kalaban diyan. Pakinggan ho natin to. Ang hirap mong hanapin. Magandang umaga, Yusek. Yusek, meron po ba tayong timeline tungkol doon sa kung kailan natin ipakakalat sa iba pang bahagi ng bansa yung 20 pesos na kada kilo ng bigas after 20 ng pesos kada Visayas? bigas. Okay, inaayos na po ang mga maaaring issues tungkol sa logistics, pero ito po ay ipapatupad po talaga nationwide. At hindi lamang po ito ang naisin at aspirasyon ng ating Pangulo. At sa susunod pong taon, naisin po natin na mabigyan po ng sapat na pondo na hindi na rin po kakailanganin ang anumang tulong mula sa LGUs. So, yan po ay bibigyan po ng pondo para po maibsan po talaga ang kahirapan sa pagbili po ng napakamahal na bigas. Yusek, ang Ang tindi ho nun mga kababayan, no? Ngayong papalapit na eleksyon, talagang sinusubukan ho nitong Marcos administration. Again, ano na naman ho yan? Isa na naman ho sa mga pambubudol na gagawin nila. Kasi, halimbawa, ayuda, hindi gumagana. Hirap tayo dyan, di ba? Alam ng mga kababayan natin na binibili natin ang boto nila. Di ba ganun no ang labas no? Hindi na tayo binoboto. Kumbaga hindi na epektibo ayuda. Ano gagawin natin? Para ma-publicize ang administration at ang kanyang senatorial slate. Gawin natin 20 pesos ang bigas. Lahat ng ayuda, i-redirect natin yan sa bigas. Okay? Bili tayo maraming bigas, ibenta yan ng 20 pesos kada kilo. Kaso ang problema ho dito mga kababayan, yaang 20 pesos na bigas, temporary. Sigurado temporary ho tayo. Pagkatapos ng eleksyon, tapos na rin ho yung 20 pesos na bigas na yan. At ang matindi ho dito, yung kung ano nga ba ang kalidad ng bigas na yan. Baka kung tawagin niya ni Atty. Vic Rodriguez, yan yung bigas tubig. Yung tipong pagkalinuto mo, hindi dapat sinusubo yan, hinihigop. Kasi pagkain na ng hayop, di na pagkain ng tao. Patay lang ho kayo mga kababayan. Kasi ang pinakamababa ngayong nakita natin, nasa 42 42, 45, ganun ho yung pinakamababang bigas. Yung pagka nagpunta na ng 35, 38 yan, hindi na ho patukanan ng manok yun. Ganun ho ang presyuhan sa merkado ngayon. No? Ngayon kung kaya ho nilang ibagsak yan ng 20 pesos, abang-abang ho kayo, baka
Baka ano ho yan, budol rice kung tawagin. Pagka linuto nyo, dapat hinihigop, hindi sinusubo. Panoorin tuloy natin to si Claire. Perspektiba ni Pangulong Marcos, masustain ito hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino. Anong assurance natin sa mamamayan na masusustain ito hanggang 2028? Muli sasabihin natin, ito po yung aspirasyon ng Pangulo na maipatupad po ito hanggang sa 2028. Mabibigyan po ito ng tamang pag-aaral at tamang budget po. Yan po ay talaga pong nanaisin ng Pangulo na maipatupad. I believe, Yusek, 'Di ba nakakaloko ho sila, no? Nanaisin daw ng Pangulong maipatupad dahil malapit ang eleksyon, mahina ang kanilang mga kandidato. Ang pangit ng approval at trust rating ng Pangulo. Ngayon, nasusubukan ho nilang approach dito ay pababain ng presyo ng bigas. Pero yung root cause ng problema natin sa pagkain, agrikultura, yung talagang napabayaan, naging DA secretary na siya, walang nangyari, hindi pa rin ho na-address yun. So ano mangyayari ho dyan? Patuloy lang ho ang pambubudol na gagawin ni Marcos Jr. Ang problema ho natin dito, agrikultura. Hanggat hindi naging sustainable o hindi na-upgrade yung teknolohiya sa pagsasaka ng ating mga kababayan, mga magsasaka, hindi ho tayo makakakita ng tunay na pagbabago sa presyuhan ng mga agricultural product dito sa ating bansa. Ano ho yan? Wag ho kayong magpabudol. Budulan ho yan eh. Yang si Marcos, yung budol-budol ho yan. Bababa ng 20 pesos. Anong dahilan? Gumanda ba ang ani ng ating mga kababayan? Diba? Sobra-sobra na ba yung ani? Napababa ba ang cost production ng mga agricultural products kagaya ng bigas? Presyo ng abono, yung teknolohiya ba ay talagang gumanda na? Diba? Yung bago natin sabihin na, oh wow, nag-20 peso bigas, yung mga kakapitbahay natin mga magsasaka, tanungin ho natin sila, magkano binili yung bigas mo, yung palay mo nung nag-ani ka. Ay, ano lang yung bigas ko, nasa 18 pesos per kilo. Naknang tokwa, ipuproseso, isasako, lahat na lang ho ginawa. Tapos bebenta ng 20 pesos. Ano ho yan? Malaking pambubudol na naman. Yun ho ang ating sinisigurado dito. Hanggat hindi gumanda ang estado ng pagsasaka sa Pilipinas, lahat ng nakikita nyo na yan, na bumaba ng ganito, bumaba ng ganyan, kabalbalan ho yan, maniwala ho kayo sa akin. Pero pagka nakita na natin yung ating mga farmers, sila na yung tipong nag-export, ine-export na yung natin, yung mga produkto natin sa iba't ibang dako ng mundo, bigas, kung ano man yung prutas, karamihan ho ng ating pagkain dito sa Pilipinas, partida, agricultural nation ho tayo, marami ho tayong patag na at yung klima sa atin, talagang angkop na angkop ang pagsasaka, kagaya ng Thailand, Vietnam, di ba, Indonesia. Yan ho talagang pinakamaganda magpatubo ng mga halaman. Tayo pa ho nag-i-import sa ating mga karatig bansa ng bigas. Kaya yung ginagawa na ng Malacanang, huwag ko kayong maniwala. Budol na naman ho yan. hindi lang ito dapat effort ng national government eh. Pati LGU, sabi kahapon ni Secretary Francis Tio Laurel, kinakailangan may effort din ng LGU. Meron bang participation ng LGU doon sa aspeto ng pagbibigay ng subsidiya? Kasi I believe ang Cebu yata, meron silang tulong. Anak ng tokwa, angle pa lang, angulo pa lang ng camera talagang. Huwag niyo sabihin hindi tayo nag-rehearsal pag merong ganyan. Anak ng tokwa, di ba? Nandiyan si Ivan, nandiyan si nandun sa dulo itong si Sir. At yung pagtatanong niya, leading eh. Leading, kay spokesperson ka na Malacanang ngayon, Brad? Pambihira. Na subsidiya para dito sa effort na ito. Opo, kaya po naging pilot area po ang Visayas areas because una po na nagbigay ng kanilang pagbigay ng kanilang anunsyo na sila rin ay makikipag-cooperate. Nauna silang magsabi na sila ay makikipag-cooperate para po makatulong din po sa naisin ng Pangulo, ng pamahalaan, ng gobyerno, na mabagyan po ang ating mga kababayan ng bigas sa murang halaga, sa 20 pesos kada kilo. At sa susunod nga pong taon ay mas nanaisin po ng Pangulo na ito po ay sagutin na ng national government. Pero kung meron pa po talaga ng mga LGUs na makikipag-cooperate pa po at kaya po nilang makapagbigay ng subsidiya,
ito po ay tatanggapin pa rin po natin. Yes, sir. Malaking tulong po iyon. One last hearing na lang, Yusek. Saan ma-avail ng ating mga kababayan yung murang bigas? Bukod sa inaasahan natin sa Kadiwa, saan pa? Since ito po ay mayroong cooperation mula sa LGUs, magbibigay din po ng sariling guidelines ang mga LGUs kung saan po nila ito maaaring ibenta. Maaari Ibig sabihin, no, ito subsidiya. Kaya mura, merong bahagi ang gobyerno na pinambili doon para maibagsak. Pero hindi ho siya yung natural na presyo sa merkado. Hindi ho ganun yan. Kumbaga sa Kadiwa store, magtatayo si Mayor dito ng booth na kung saan nakalagay yung lahat ng pagmumukha ng taga-alyansa at doon nila ibibenta yung mga bigas na yan. Okay, malinaw ho yun, ha? po sa kanilang palengke sa mga authorized outlets ng LGUs, maaaring sa kanilang mga empleyado. Ito po ay magiging depende po sa magiging guidelines po ng LGUs. Pero sa mga Kadiwa po ay ano yan, kumbaga yung direktiba manggagaling nasyonal, papuntang local, papuntang municipal, papuntang barangay, para lahat ng kandidato nila dito sa alyansa, from national to local, talagang makapagsalansan na maayos. Ayun, maganda nga naman. Sabi siguro ni Bangag, hindi ko kayo makuha sa ayuda, ha? Dadaan ko kayo sa bigas. Bantay lang ko kayo mga kababayan. Ano na naman yan? Meron na naman kumita dyan sa bigas na yan. Sigurado. Salamat po, Yusek. Thank you. Next. GMA News Online. Good morning po, Yusek. Ma'am, in relation doon sa 20 pesos na bigas, may we just get your reaction on the statement made by VP Sara na this move is just another election promise to boost the chances of the Marcos administration senatorial candidates na manalo po sa eleksyon. Binubudol lang daw po natin yung taong bayan. Unang-una po, matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Muli, uulitin natin, ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa po ito. Pero ngayon po ay nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Pero ma'am, away di Nako, yari tayo dyan. Atty. Claire, dispalinghado na naman yung paliwanag mo. Paano ba yan? So, sasagutin na naman yan na sambayan ng Pilipino. Again, babalik pa rin ho tayo doon sa issue ng agrikultura. Hanggat ho kasi di natutuldukan yan, lahat ng sinabi na ni Claire Castro, puro pambubulo lang ho yan. Yung tipong yung aspirasyon ng Pangulo na mapababa ang presyo ng bigas sa ating bansa ay talagang suportahan na lang dapat wag nang punahin, wag nang questionin. Di ho maaaring ganoon. Ngayong mga panahon na to, dahil nga naman merong track record ang amo na mambubudol, hindi ho natin pwedeng basta-basta padulasin at hindi i-scrutinize yung mga ganyang klaseng polisiya. Again, babalik ho tayo sa ating mga magsasaka. Kung meron ho kayong kamag-anak na magsasaka, kung meron ho kayong mga kamag-anak na nagbebenta ng bigas o rice dealer o namimili ng bigas, tanungin niyo ho sila. Kahit sila wag na ho tayong maglokohan dito. Tanungin niyo ho sila kung posible ang 20 pesos na bigas. Hindi ho talaga posible yan. Kasi doon pa lang sa production cost, halos ganun na production, ibig sabihin, krudo, tubig, pagod, lahat, pagkain, ng pagsasaka, doon pa lang ho, halos tumatabla na pagka 20 pesos. Hindi pa ho nagiling yung bigas, di pa nabalatan. Paano nyo magagawang 20 pesos? Ang ano dito, dapat maging efficient yung ating mga magsasaka. Mapababa ang presyo ng krudo, maging libre ang patubig,
yung teknolohiya para mas masagana ang kita nila, mura ang halaga ng pagpuproduce nila ng bigas. Doon nila na mabibenta ng tag 5 piso kada kilo, o di ba? Pwede nilang ibenta ng mas mababa talaga kada kilo. Kasi kikita sila, kasi marami ang napuproduce nila, mura yung paggasta nila. Kaya mura nilang maibibenta. Hanggat hindi naging ganun ang senaryo sa ating pagsasaka, lahat po ng gagawin nila na yan, maniwala ako kayo sa akin. Maniwala ako kayo kay PH, update ko kayo, maniwala kay Claire Castro. Band-aid solution, gimmick ngayong papalapit ang eleksyon. So, mag-comment po kayo dyan kung meron kayo ilalatag na argumento, kasi kung hindi ilalatag yan nitong si Claire Castro, dahilan kung bakit bumaba bigas. Ito na ho ang ating production ng cost production, ha, yung gastusin pagka nagtatanim ng bigas. Nakakapag-produce ho tayo ng 1 kilong bigas, kada 1 kilo gumagasta lang ho ang ating mga magsasaka ng 5 piso. 5 piso, kaya nagbibenta ho nila ng 10 piso kada kilo ng kanilang mga napuproduce na palay. Di ba? Maniniwala ho tayo kasi ano pa yan, bababa pa yan eh. Let's say, 5 piso yung production cost, ibebenta nila ng 10 piso kada kilo. Maniniwala ako, mabibenta yan sa merkado ng 10 kilo. Kasi yung production cost, mura. Kahit na i-mill pa yan, i-bag pa yan, o kung ano pa gawin dyan. Kumbaga, yung presyo, kumita na yung mga magsasaka, kikita pa yung nasa middleman, at kikita pa yung mga taga-palengke. Hindi naman pwedeng 18 pesos yung production cost, tapos bebenta niya ng 18 pesos. Ano yun, lokohan, ganon. Siyempre kikita din naman yung mga magsasaka. Halimbawa lang yung figure na yun, hindi tayo aware kung magkano talaga yung production cost ng bigas. Pero base sa ating mga narinig sa mga nakalipas na panahon, mahal ho ang production cost. Siyempre meron pang middleman dyan, palengke, lahat yan. May pagdadaanan yan, yung pagbimil ng bigas. May bayad ho yan. Ngayon pagka hindi pinaliwanag ni Claire Castro ang naging dahilan sa pagbaba ng presyo ng bigas, binobola lang ho kayo niyan. Gusto ko natin bumaba ang presyo ng bigas. Isa ho tayo sa mga, kung magagawa ni Marcos Jr. yan, mapapalakpakan ho natin siya. Kasi marami sa ating mga kababayan, sinasandalan ho talaga yung bigas na yan. Sa kanilang, pang araw-araw na pamumuhay, di kagaya ng mga pa-steak lang dyan. Diba, wala nang ginawa, kundi puro masasarap ang kinakain. Mga kababayan ho natin, talbos ng kamute, tawag dito, sardinas, kain, pwede na, di ba? Yun lang ho talaga bigas, kumbaga yung pinaka pampuno ng kanilang mga tiyan. Ha? Ngayon, pagka napababa yan, saludo ho tayo. Pero dito sa paraan ng pagpapababa nila, mga kababayan, wag ho kayong basta magpabudol. Itong mga kandidato na to, ang gagawin ho nila, itong mga 10 na to, yung ating mga kandidato, ang plano ho nila, ang strategiya ho nila sa pagpapababa ng presyo ng bigas, hindi ho kagaya ng approach nito si Marcos Jr. Yung tipong mag-aanunsyo na lang, 20 pesos na lang ang bigas, kalokohan. Ito ho, polisiya, solidong programa, at higit sa lahat, labanan ang korupsyon. Huwag ko kayo maniwala kay Claire Castro. Ako na ako nagsasabi sa inyo. Kasinungalingan lahat ng sinasabi niya pagdating sa presyo ng bigas na yan. The government choose Visayas po. Kasi yung isa rin niyang sinasabi, given na vote-rich region yung Visayas, kaya ito raw yung pinili. Ano po yung basehan ng government kung bakit Visayas? Una-una po, na sabi po sa atin, ni Secretary Kiko Laurel, na kaya po Visayas, unang-una po, maraming stocks po ang NFA sa nasabing lugar at sila po ang naunang magsabi ng pakikipag-cooperate sa Pangulo sa pagbibigay po ng subsidiya. Kaya po nauna po ang Visayas areas. Mga taga Mindanao, relax lang kayo. Huwag kayong magalit kay Claire. Ba't wala pa Mindanao? Yung Balance Luzon kasi, doon yung nandoon yung, kumbaga, yung Luzon, nandoon ho kasi yung mga tawag dito, mga loyalista nga, nasa Luzon ho sila. So talaga pa-prioritize yan. Kaya malaki yung boto nila dito, yung mga taga-alyansa. Talo ho talaga sila sa Visayas at Mindanao. So hintay lang ho kayo, ang budol rice, paparating na dyan sa Visayas at sa Mindanao. Dahil yan ho talaga, kung nananalo itong mga taga-alyansa sa isang lugar, hindi naman nun nila ipaprioritize yan. Yan ang sinasabi nating budol strategy. Wag ho kayong yari na naman ho kayo dyan. Kaya yung kay Amy Marcos, laki yung pambubudol niya. Ito rin po ay pinatotohanan po ni Governor Gwen Garcia. So bakit naman po natin haharangin ang magandang adhikain na ito, ang magandang goal na ito ng Pangulo na makapagbigay ng murang bigas at sa pangunguna po ito sa Visayas areas. Wag po natin harangin
Huwag po nating pagbawalan yung mga taong bayan na bumili ng murang bigas. Ito po ay muli para sa taong bayan, huwag natin mahayaang magutom ang taong bayan. Hindi porket po umura ang bigas, sasabihin na panghayop ang nasabing bigas. Liliwanagin lamang po natin. Ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. So wag po nating maliitin ang mga farm. Hindi natin minamaliit. Walang nagmamaliit dito, madam. Walang nagmamaliit. At kung merong sasabi niyan sa ating mga kababayan na sinasabi nila hindi maganda yung kwalidad ng bigas, hindi naman ano yan eh. Hindi naman yan dahil galit yung mga kababayan natin. Yun ang natatikman nila, yun ang nakita nila. Malay mo pagkasaing may amoy. Bibili mo pa lang medyo may buk na. 'Di ba? Merong ganun eh. Nagkalat yung mga video na yan sa social media pagka binibili nila diyan sa may Kadiwa, 'di ba? Attorney Claire, please. Mas magaling ho kayo. Magaling. Naging magaling ka ba, ate? Farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito. Kapag po sinabi, minuman, na ito ay panghayop na bigas, minamaliit po natin ang mga farmers natin. Hindi totoo. In the first place, galing yang NFA. Pagdating sa NFA, hindi mo na madidistinguish yan yung galing sa farmer, galing sa importation, galing dito. Hindi na. Maghalo-halo na. Budulan, puro kayo kabudulan galing sa mga farmers. Yung ibang mga farmers natin, nagtatanim sila para sa pangsariling pangkonsumo, hindi na pagbenta sa merkado. Kasi pati ho silang mga gutom. Pagka nga naman nagtanim sila, kung sila nakakain doon sa ani nila, hindi na ho sila bibili. Sila lang magpapagiling. In suma, makakamura pa rin ho sila. Kaya huwag mo sabihin na pagka sinabi ng ating mga kababayan na panghayop yung binibentang 20 pesos na bigas, anak lang to, huwag mo to, Claire Castro naman, huwag nyo naman yung tipong gawin nyo naman mga bobo, mga Pilipino. Oo, nakapambudol yung amo mo noong 2022, pero dito sa isa na to, huwag nyo naman ho kaming anuhin. Yung tipong, dapat na lang ba kung ano na lang sabihin ng Malacanang, tatanggapin na lang namin ng ganun-ganun na lamang. Hindi naman ho pwede yun. Hindi ho pwede yung ganun. Ayusin ho natin yung ating mga desisyon sa buhay, Atty. Claire, ha? Bebenta po sa NFA, sa ating gobyerno. So, wag po nating hayaan dahil ang bigas po na ito ay talagang nabibili na po. Marami na pong bumili ng bigas na ito sa halagang 33 pesos. Same po, parehong bigas po ang ibebenta. At ang sabi nga po natin dito, kung sinasabi po niya na huwag magpabudol, tama po na huwag magpabudol dahil maaaring magamit na naman ito at masabotahin ng mga fake news peddlers, magpanggap na buyers at ipapakitang hindi maganda ang bigas. Tandaan natin, ito pong bigas na ibebenta sa halagang 20 pesos ay yung parehong bigas na ibinebenta sa halagang 33 pesos. Ma'am, Anak ng toka. Sabagay, yung trabaho mo, tama lang yan. Sige, depensahan mo yung mga kabubuhan ng amo mo. Tayo naman dito, di naman tayo mabubudol nitong mga ano na to, nitong mga taong na to. At kung kayo ho, daragdag na lang ng konti, hindi ko naman sinasabing huwag yung bilhin. Unang bibili dyan, mga hoarder, mga ano rin mga na magbebenta sa merkado. Kasi imagine, bibilin nila ng 20 pesos. Yun pala yung 30 ang binibenta. Baka sa munisipyo pa lang, maubos na yan Kaya hindi ko tayo nababahala dyan. Baka hindi man mga makaabot sa ating mga kababayan yan. Ano yan, kukomersyohin pa rin ho yan kahit na anong sabihin nyo. Kaya wala ho tayong bilib sa mga ganyang klaseng atake, sa mga problema sa ating bansa. Ano ho yan, kabudulan ho yan. Anong gagawin ng mga taga-merkado talaga nagbebenta kung alam nilang 33 per kilos yan, di ba? Sila nang bibili niyan. Bili nila yan ng 20 pesos. O yung mga nagbebenta, kunin ko ng 25. O bigyan mo ko ng 100 bag. Lagay mo na dun sa truck ko nasa likod. O. Binili. Sino nakabili? Mga nagtitinda sa merkado. Anong guidelines? Guidelines? Malapit ako kay Mayor. Anong guidelines? Ang laki ng ibinigay kong campaign na donation kay Mayor. Hindi mo ko bibigyan kahit ilang ano lang dyan.
Oh, di ba? Anong bala magbenta diyan? 35 niyang ibebenta, 38 yung 20 pesos na bili diyan sa ano kasi hindi ko kasi nila solusyonan yung talagang problema. Kumbaga, ano klaseng kabalbalan niya? Basic Last na lang po on my part. Ma'am, paano po yung budget nito? Sufficient naman po ba nakakagatang labi nitong si Madam Eden parang meron siyang parang pinagpaplanuhan na niya itong si Claire Castro kung paano papahiya na naman dito para ma-sustain? And kasi tinatarget natin na hanggang 2028 na rin po yung implementation. Sa ngayon po ay aabot po at ang nais po ng Pangulo para sa susunod na taon ay mabigyan po ng budget ang programang ito para sa taong bayan. Thank you, ma'am. Okay, anong gagawin natin? Kung yan talagang gusto nilang gawing approach dito sa issue natin sa mahal na presyo ng bilihin ng bigas, wala tayong magagawa. Meron tayong kanya-kanyang yung pinag-usapan natin dito na tulungan ng mga magsasaka. Yun talaga yung realistic na atake para magawa yung mga ganyang klaseng proyekto o mga programa sa sambayan ng Pilipino, mapababa ang presyo ng bigas. Long-term effect, ika nga. Long-term ho yan kasi edukasyon yan ng mga magsasaka. At may encourage yung mga susunod na generasyon na magsaka dahil nakikita nila, kumikita yung kanilang mga magulang. Tsaka mataas yung ika nga, dignidad pagka ikaw ay isang magsasaka. Ngayong mga panahon na to, ano ho ba ang meron ng ating mga magsasaka? Yun ang problema. Hindi natin sinisisi si Marcos Jr., siya lang ang may kasalanan dito sa issue natin sa agrikultura. Hindi ho. Duterte administration, Pinoy administration, Gloria administration, Ramos administration, matagal hong napabayaan ang sektor ng agrikultura sa bansa na to. Kaya matagal din ho ang rehabilitation, matagal ho ang pag-educate, matagal ho ang pagpapakilala sa mga bagong teknolohiya sa ating mga magsasaka. Kasi yun pa rin traditional pa rin yung tipong kung anong tinuro sa kanila ng mga ninuno, yung ganitong gagawin natin. Wala akong yung tipong mga bagong inobasyon kagaya sa ibang bansa, di ba? Diyan sa Thailand, sa Indonesia, Vietnam, mga drone na hong ginagamit nila para kung ano man ang linalagay nila sa mga crops nila, hindi na ho sila gumagamit ng napakaraming manpower pag nagtatanim. Isang makina na lang, AI, yung imamap niya yung buong rice field, iikutan niya, so alam na niya kung paano niya aatakihin yung pagtatanim. Yung mga ganong, kasi pagka bumaba yung alam naman ho ninyo, di ba? Nakikita niyo ho yan sa internet, yung tipong mga nagtatanim, AI, di ba? Yung ginagamit nilang patubig sa ibang bansa, wala na ho yung kagaya sa atin, yung di makina. Hindi ho ganon, yung buong kanal. Kahit nagaano pa karami nagpapatubig, pagka binuksan mo yung harapan mo, talagang lalabas yan ng tubig. Wala ho tayong ganon. Hanggat ang mga farmer natin nagre-rely sa patubig na gumagamit ng krudo, wag ho kayong aasa na bababa ang presyo ng agricultural products sa Pilipinas. Kung yung mismong patubig hindi libre, yun ho kasi number one natin, yun yung pinaka natin, basihan natin kung paano mapapababa yung pagpapatubig. Hanggat ang patubig hindi readily available sa mga magsasaka, wala hong mangyayari sa kanilang mga crops. At least kung tamaan man yan ng bagyo, tamaan man yan ng kung anumang sakuna, nabahaan yung mga pananim mo, o nasira man yan sa kung anumang klaseng kadahilanan, yung patubig ho, hindi nyo na naging problema yan, hindi nyo na ilinabas sa sa bulsa nyo, di ba? Ano na yan, libre na yan. Yung binhi, galing na rin munisipyo yan. Yung na lang.